Ako po, Inday Sayad Lustay Duterte. Nataranta na ho. Hindi magpapakulong, hindi magpaparisto, kaya't ito ang kanyang matinding ginawa at sinapit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, kalalabas pa lang ho na napakainit na balita. At siyempre laman din ho ng video na ito, ibabahagi ko po sa inyo. May kaugnayan sa kaso na isinampa ho sa korte. Pag nasa korte na ho ang kaso, siyempre ang kasunod ho niyan ay ang paglabas ng arrest warrant, at pag nilabas ang arrest warrant, kasunod po ang pag-aresto at pagkulong. Kaibigan, palambing ako isang like sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po, please subscribe my YouTube channel. Napakit nga po natin ang arrest warrant at pag-aresto kay Inday Sayad Lustay. Hindi po ito fake news. Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po akong panoorin itong laman ng video na ito at ipapas ko din po sa screen ang anumang resibo, katibayan na may kaugnayan mo sa kaso ni Inday Sayad Lustay Duterte. Kung maaalala nyo, sinampa na sa korte ang kaso laban mo kay Inday Sayad. Muli kong inuulit, ano po ang kasunod nun? Bibilang lang po tayo ng ilang araw, ilang linggo. Pag sa ombudsman ho, pagkasampa sa korte, sa Sandigang Bayan, pagkasampa ho sa korte, bumibilang ng 24 hours or either 48 hours. Lumalabas ho ang arrest warrant. Proven ho yan sa mga kinasuhan ng nakakulong ngayon. But sa DOJ ho, pag nagsampa ng kaso sa korte, hindi inaabot po ng after 1 week, 2 weeks. Hindi po natin alam kung ilang ng araw ang aabutin po ngayon, mga kaibigan. Sapagkat nataranta na ho si Inday Sayad, ito ang kanyang ginawa. Ibabahagi ko po sa inyo. Gumawa ho siya ng paraan pumapalag para hindi siya arestuhin at para pigilan ang arrest warrant sa kanya. Mayroon po siyang matinding ginawa. Alam niyo naman o ito nasa huli ang pagsisisi. Inday Sayad Lustay. Bakit ko ba naman nabanggit yung pagsisisi? Ito naman ay hindi nagsisisi. Ito'y umiiyak lamang sa bandang huli. Hindi nagsisisi. Mga kaibigan o. Didilis. I-comment nyo dyan. Payag ba kayo na ikulong itong si Inday Sayad at arestuhin? Mga didilis sa comment section, may karapatan nyo magbigay ng anumang public opinion. Ito mga kaibigan, ipiplay ko. Shoutout sa lahat. Pakinggan po natin. Ako, matindi ho. Kulang pa raw ang 3 counts ng grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Yan pong ginigit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. At para sa detalye live, mula sa Malacanang may expert report si Maricel Halili Mase. Bakit ba yan nasabi ni Jose Castro? Yes, Ruth, sabi nga ni Palace Press Officer Claire Castro kung siyang tatanungin ay hindi sapat yung grave threat na kasong isinampa ng Department of Justice laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pwede pa yung dagdagan ng inciting to sedition. Sabi ni Jose Castro may nakitang ebidensya ang DOJ kaya sinampahan siya ng kaso. Total, mismong mga kaalyado naman daw ni BP Sara ang nagsabi na kung may ebidensya, sampahan na lang siya ng kaso sa korte. Pero wala namang nakikita conflict si Jose Castro sa kaso kahit pa bahagi ng articles of impeachment. Yan mga kaibigan, baka tayo sa impeachment naman daw kasi baka tayo kulangin sa oras. Ay heto mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo itong ginawa ni Inday Sayad Lustay, kung paano niya harangin para hindi umatuloy ang paglabas ng arrest warrant laban ho sa kanya tungkol dito sa kaso na isinampa sa kanya na may kaugnayan no sa pagbanta sa buhay
ni President Bongbong Marcos. Insight ang tawag dito. Yung sinampa sa kanyang kaso, mamaya ibabagi ko po sa inyo. Ito, ipaplas ko po diyan sa screen, mga kaibigan. Ito ang matinding aksyon at ginawa para hindi matuloy ang pag-aresto at paglabas ng arrest warrant kay Inday Sayad. Nandyan ho, naka-flash sa screen. Larawan ni Inday Sayad, ano po ang sinasabi? BP Sara Cam, naghain ng motion para ipabasura ang Great Trade Case. Yan po yung kaso, Great Trade Case. Babasahin ko po ang nilalaman. Bilisan ko na, baka tayo kulangin sa oras. Nandiyan po. Buhat ito sa News 5. Kalalabas lang po na balita nito. Motion para ibasura ang kaso versus BP Sara. Eto, nagain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng motion para ipabasura ang Great Trade na sinampa laban sa kanya ayon sa Department of Justice. So, nakumpirma ang Department of Justice, nag-ayon po na ngayong araw na ito ng ipabasura, pinapabasura ni Inday Sayad Lustay ang kaso laban sa kanya. May kinalaman ng reklamo sa umano'y pagbabanta ni BP Sara sa ilang opisyal ng gobyerno. We just received information that the court had already received motion to quash coming from the defense. We are expecting to get hold the copy before the end of this week, said ni Prosecutor General Richard Codolion. Binigyan ng korte ng 5 araw ang prosecution o pamagain ng komento kaugnay dito. Mga kaibigan, yan ay isang parang taktika ni Inday Sayad na kung sakali patigang po siya ng korte na ang petisyon niya na ipabasura ang kaso laban sa kanya, ay isang paraan niya po yung taktika na kapag kinatigan siya, pinanigan, ay siyempre hindi na ho matutuloy ang paglabas ng arrest warrant laban sa kanya at hindi na siya maaaresto at hindi na siya makukulong. Maliwanag po mga kaibigan, hindi po tayo dito nagpapakalat ng anumang fake news. Datapwat sa puntong ito laman ng balita rin na yan, nandiyan po ang katibayan at siyempre nandiyan din po ang ating batayan. Kung bakit nasabi natin, Inday Sayad Lustay nataranta na, gumawa ng paraan para hindi siya maaresto at makulong. Hinarang po at pinigilan ang arrest warrant niya sa pamamagitan ng paghain sa korte ng motion para inutos niya na ibasura ang kaso laban sa kanya. Kinumpirma rin po ng DOJ. Kaibigan, alam ko, nakuha nyo ang gusto ko ipunto. Abangan po natin dahil naisampa na sa korte ang kaso. Piyansado naman mo ito with bill recommendation. Kaya lang ho, obligado ka na may mugshot, obligado ka na arestuhin kapag hindi ka sumuko, kapag hindi ka kusa na sumurrender sa kinaukulan at nakakahiya pati. Isang vice presidente ka, may mugshot, nakasuot ang kulay dilaw na ika ngayong kasuotan ng mga nakakulong. At siyempre, mga kaibigan, ito ho ay isang kakahiyaan ng isang vice presidente. Abangan po natin kung kailan ho lalabas ang arrest warrant dito. Abangan po natin kung siya ay papanigan at kakatigan ng korte para ibasurang kaso laban sa kanya. At siyempre, abangan po din natin dito pag nilabas ang arrest warrant, susuko ba ito o hindi magpapa-arresto? Alam niyo naman ito, malakas din ang tama at sartik sa utak. Pag sinumpo mo ito, baka magtago na lang. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.